parang may very interesting na shift happening in the way that Filipinos consume movies lately. No? Napapansin mo ba na, kasi dati kapag, nung panahon, lalo nung bata tayo, or kahit siguro high school, college, or actually pre-pandemic, yan, na movies come out, certain date, tapos, after nung release niya, biglang, physical media. No? Well, oo, especially nung 90s na wala pang streaming. So, lalabas lang siya in physical media. DVD, VCD, True. VHS. Yun na yung next step after the wide release in cinemas. Yes. Tapos na nagkaroon ng Netflix streaming, yung ganyan, Prime, na doon na lang mahahanap yung release na yun. Pero, yun na nga may nangyayaring very weird but a very welcome development in cinema going in the Philippines. Hello everyone, welcome back to Season 4? Season 4? Season 4. Ilan bang, ano ba to? Parang 2000 season ba to? Na may 26 episodes. Oo. Actually, wala nang structure yung kung ilang episode. Ano siya, parang, mas streaming episode count streaming tayo. era. Yung 8 to 10 episodes lang per season. Kung ilan yung bilhin ng streamer na episode count. Pwede, one season biglang madami, yung susunod 10 lang. Yeah, Season 4 of the Cine Geeks Podcast. I'm Roy. I'm Angela. And kung napapansin nyo, meron tayong mga malaking pagbabago. Simulan natin sa ating nasa likuran. Meron tayong studio. Yay! Meron na tayong sarili nating studio. Yay! And we have all of these lovely fun stuff from parts unknown, yung iba-iba dyan. May mga console, yeah, may mga Blu-ray. Iba-ibang lugar din yung pinanggalingan, iba-ibang era. Merong labubu. So, ano yan? Parang, kumbaga, ating history. Actually. Oo. Dun sa may bandang likuran mo nga, meron pang mga Captain America, ganun. May mga, memorabilia from events that we've attended before. That's very true. So, yeah. Kung napapansin nyo, hindi lang to actually basta yung parang studio na meron natin nung Season 3. Yeah. No. Special thanks, by the way, again to Nerdherd for the studio use of Studio Kamusta. Pero for this season, permanent setup. Yes, makikita nyo. Kaya napapansin nyo kung sa, yung mga reel natin sa Instagram, sa Facebook, TikTok, na ito na yung background namin. Yes. So, MMK length ba natin o ano lang? TikTok length lang na TikTok length lang. Na update. Okay. So, please do the honors. Ay, ano ba nangyari sa atin? We've Nangyari? OA siya. Ayan, we've moved residences. That's why we were able to establish our own studio. So, ito ang aming home studio. Yan, nakikita nyo. Pero ano pa yan? Developing pa din yan. Oo. Hindi pa ito ang final form niya. Oo. So, abangan na lang. Yes. Kung anong-ano. Baka magulat na lang bigla mag-evolve na naman tong space na to. Pero one thing is for sure, yung blue na lugar, yung nakikita niyo ba kung blue? Blue yung likod pero may konting tinge ng purple. Yun ang namin, actually, ang dalawang favorite color namin. So, pinaghalo namin. Siya blue, ako purple. True. Purple? Ano siya, parang may kanya-kanyang kulay yung natin, yung bawat season natin. Pansin mo? Oo nga, no? Kasi yung first season natin na nag-video tayo. Wala, radyo pa lang yun, yung unang season natin. Oo. Pero yung season 2, puti. Yung likod natin, yung mga white wall, Cine Bites na una. Oo. Tapos na nag-season 3 tayo, medyo madilaw.
Yun yung Yung sa sa- Studio Kamusta. That's yes, true. oo. Pero ngayon, ang ating parang Game of Thrones, may kanya-kanyang motif yung bawat season. True. Aha. Okay, so yeah, we're back and we're gonna be talking about for this episode a very welcome development na nangyayari sa Philippine cinema going, and that's re-releases. Yay! Are they nostalgia bait or are they Cinema Renaissance. yun. So, binabalik niya ba back to life ang mga sinihan? That's true. O pang nostalgia lang talaga para sa mga sa atin, Sa sa ating- mga thunders. Sa ating mga hindi nga lang thunders actually. Puro yung mga tipong Actually, no? yung ito, as example, yung nung nag-Lord of the Rings tayo noong January, love na natin yung Lord of the Rings Yeah. na sine. Pero, nung way back 2001 hanggang 2003, Nung una 2004, siyang lumabas. kung tayo lumabas, either we were too young to go to see it in the cinema Or too broke. or too broke. Too young, too dumb, too broke. Either of the three or all Pili na lang three. kayo doon. Pili ka na nun. Or all of the above. All of the above. Yeah. Pero yun, na nagkakaroon siya ng presence in cinemas kasi nga kadalasan anniversary nung mga re-release na yon. Pero alam mo, bago na lang yung trend na yan. Oo. Parang, nag-start lang siya, if I remember correctly, yung Interstellar. Oo nga. No. Yun ba yung pinakauna? Yun yung unang episode ng season 2 natin. Actually, oo. Interstellar. Pero bago tayo magpatuloy, bago muna natin ma-excite tayo kasi alam kong excited na tayo pag-usapan to. We again ask everyone who's still with us. Hello. Buhay pa kami. Welcome back. Welcome back. Welcome back to me, to us. Welcome back to us. Check us out on Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Kung nasa YouTube naman kayo eh. Spotify. The OG platforms. Follow, like, subscribe sa amin. Kasi we're very confident na this upcoming batch of episodes, meron na tayong nakalista eh. Yung mga topics. Yeah. I'm very excited na we're trying to veer away from long form na parang isang sine lang yung pag-uusapan natin. And more to have conversations about films. Yung the whole thing about film in general. Or anything at all, Oo. actually. Films and beyond. Tara pag-usapan natin, ano nangyari kay Bato? Ano nangyari sa Senate? Kasi actually, ang daming nag-tune in doon, ha? Para naging teleserye yun. Alam mo Ano? yun? Diyos ko. Ma-action. Ito nakakatawa nun eh. Kasi yung araw na yon nung kay... Ay, nako! the Bato Birthday BS. ko! Yes. Nakakainis. Oo. Parang tayo, almost 6 hours tayo nakaglue sa TV. Uy, nakakaloka Para kasi. sa wala. Oh my God, di ba? Siyempre, merienda to dinner, yun yung celebration sa bahay. Oo. Tapos, alam mo yung lahat nanonood nung live na nangyayari sa balita. As in, talagang kala mo may laban si Pacquiao or something eh. Shout out sa ABS-CBN News YouTube. That hindi kayo namatay buong gabi. At shout out din kay Victoria Tulad. Galing mo, ma'am. Sobrang galing mo. Tsaka si Zian Ambrosio. Zian. Salute. Salute sa inyo. Drama side. Talagang grabe yan. Pero anyway, yan, sige. Follow us wherever you listen Roller to coaster podcasts. of emotions yun, no? Grabe. True. Sabihin niyo kung gusto niyo kami mag-usap tungkol sa politics. Masaya yan. Pero sige, balik tayo sa re-release. Pag sinabi kasing re-release, I mean, of course, as the name implies, lumabas na yung sine dati. Luma siya. In short, lumang movie. Oo. Yeah. Ngayon, sinabi natin kanina yung Lord of the Rings, di ba? Anniversary yon. Actually, nakakatawa kasi yung Lord of the Rings, dapat ang anniversary lang talaga niya, yung una. Yung fellowship. Yung fellowship lang. Yun lang yung may 25th anniversary this year. Pero, nakikita natin sa States kasi nga, pinopromote siya ng IGN, Collider, yung mga ganun. Na lahat, all three, ilalabas nila yung trilogy. Tapos, nakita natin na si SM Cinema. Grabe, mind blown tayo nun.
Oo. Nabigla, oh my God, bakit may Lord of the Rings na naman? Wala kang parang press release yun or whatever. Wala. Walang big announcement. It just dropped. Bigla na lang tayong ginulat ni SM. Oo. Na, okay, hello. Pleasantly. Pleasantly surprised, yes. Pero maliban doon, may isa pa. Sinabi mo kanina nga yung Interstellar. That was the supposedly 10th year na re-release ng sine. Pero lumabas siya sa atin 11 years na siya. Why? Kasi nag-MMFF. Okay. Gets. Kasi yung... So, nauna tayo? Hindi, nauna sila. Kasi ang December 2014, si Interstellar lumabas sa States. Oo. So, 10 years, December 2024, MMFF. Okay. So, the next year. Na-delay siya to the following January. Oo nga pala, no? Yung December releases na namumove sa atin. Tama. So, yun yung yung possible na dahilan kung bakit nagkakaroon. Ikaw ba? Ano ba bang mga ibang parang pwedeng re-release na dahilan kung bakit maliban sa anniversary? Minsan, yung mga festivals, kasi like yung Studio Ghibli. Oo nga, no? Tama. 'Di ba? Kapag may Japan anniversary din or parang celebration of Japan-Philippine friendship. Oo. Yan, laging nagkakaroon ng Japan Film Festival, nagre-release sila either ng mga bago or mga recent films like halimbawa pinanood natin yung Godzilla -1. Tapos Studio Ghibli. Yeah. They do that almost every year. That's true. And actually, speaking of yung Japan Film Festival, ito, bubog natin yan. Kasi last October 2025, nung nag-JFF last year, tinry talaga nating makapasok dun sa Akira. Yeah. Kaso yun na nga sobrang niyang in demand. True. Yung hottest ticket in town, yung Akira of yung JFF last year. Pero hindi lang siya parang so pwede siyang maging anniversary. Pwede siyang yung maging dahil sa film festival. Yung ginagawa ni Q Cinema. Yung pag mayroong mga director spotlight siya. Yeah. Yung alam ko dapat last year din. Alam ko dapat lalabas din yung Almost Famous ba 'yun? Hindi na isama, parang na-cancel. Parang kinancel siya. Kawawa naman yung mga Isa pang reason kaya nagre-release minsan yung Pride Month. Yun. Naglalabas sila ulit ng parang mga classic cult favorite That's na mga LGBT films. That's true. Sa Hong Kong, meron tayong isang na-timingan. Hindi ko alam kung bakit or kung may connection ba siya sa anniversary or whatever, pero nagkaroon ng Christopher Nolan Film Festival doon. Like, sabi ko, anong meron? Ang random. At ito, sige, magandang na point out mo din yan. Kasi nga, we're slowly having this culture of, I used to use this term noon, nung season 2 and 3 natin. Pero sige, simplihan na lang natin, re-release. Pero yung sinasabi ko dati yung repertory cinema. Yeah. Yun. Kaya sasabi kasi repertory cinema. Yung repertory, yung di ba, yung repertory theater. Yung parang theater ballet? troupe, yung parang yung nagpapalabas ng mga ng mga play sa Shangri-La, yung dating base nila yung Shangri-La. Pero kasi kaya repertory yun. Pag sinabing repertory kasi, halimbawa, ang mga theater troupes in, let's say, England, may sarili silang theater talaga. Okay. So, pag sinabing repertory, yun yung parang stock nila ng mga play doon sa home base nila. So, they parang put out these productions again to revive these stories. Kumbaga, pero yan, yung sinabi sa Hong Kong na yung Christopher Nolan. May isa pa. Akala ko ito nga yung babanggitin mo Oo. Yung La La Land. Yun. Anniversary ba yun? Hindi, wala lang. Trip lang nila. Biglang, La La Land. K11 Musea. Okay, meron bigla. Tapos ito, yung yung mga John Woo. Ang naalala ko, yung Akira Kurosawa, Seven Samurai. Sa Singapore naman yan. Pero kasi yung doon naman sa yung doon sa Akira Kurosawa na
re-release. Ano siya? Alam ko may JFF din nun. Nung nagpunta tayo nun sa Singapore nun. When was that? October 24, 2024? So may JFF din nung panahon na yun sa Singapore. Plus, yung cinema na yun, yung The Projector, rest in peace. Oo nga, nag-close na yun. Close na sila. Sadly. Pero yun talaga yung parang bentahin niya eh. Talagang Mga repertory. Mga old classics alongside new releases. So parang mga FDCP sila, ganon. You can say. Sure. Sure. Or yung mga Cinematheque, ganon. Pwede. Sige. Oo. Pero kasi ayoko kasing gamitin yung example ng FDCP kasi parang may specific lang silang mga re-release na ginagawa eh. Puro, nothing against it. Kasi nga, F in the FDCP is Filipino or Filipino, whatever. So, of course, mag-release sila ng Filipino old films. And that's actually part of what we're talking about here. Pero, if we want to talk about re-releases talaga, ito yung sa lahat ng kahit kay Western, kay local, ganun. Case in point, sige. Also, it's very appropriate that we're talking about this kasi we just came home from watching back-to-back yung Ten, 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 ten. 40th anniversary na ng Top Gun. Top Gun 1. Originally released in 86. If it's 40 years. 40 years. Nga naman. Tama na may mat ko. Okay pa yung mat ko. 2026, yeah. Tapos, 1 week siya na limited engagement. Yes. And hindi lang siya parang pakulo ni SM. It's a worldwide thing. Very impressive actually that we did this here. Kasi meron pang naglagay ang SM Cinema ng merch. True. Although may display ng mga jackets, ng mga duffel, and yung mga pilot attire, ganyan. Although sabi ko sa kanina, natutuwa ako kasi yung brand ng mga merch nila, yung Top Gun. .ph. Top Gun.ph. Yeah. Pero alam mo yung pakiramdam nila para siyang yung mga nila, yung mga Baleno, yung mga Salvatore man, yung para siyang isang sub-brand na naman ni SM. Nakahanap siya ng way to launch it. Parang Parisian. Parang Parisian. Ganun siya. So, coming to a department store ni Rio. Top Gun shoes. Pero mamahal ha. In fairness, medyo pricey siya. Yung isa doon, yung 7,000? isa, meron pa kang parang nasa 12K. 12K din. Pero kasi ito nakakatawa. Doon nakita ko yung presyo doon. 12K, 7K yung jacket. Pero hindi siya yung hindi siya yung parang leather or parang yung authentic? Or authentic na yung parehas ng mga patches sa likod ng jacket ni Maverick. Parang inspired lang. Oo. Siguro Wagyu, yung yung baka. Pinagkuhanan ng leather ng jacket niya kaya mahal. Okay. Or yung may isa pa yung duffel bag doon na yung brown. Pero ang ganda ha. In fairness ng travel bag, yung duffel bag. 21K. Ha? Hindi naman. Oo, 21K. Tingnan mo? Yes. Baka yung luggage yun. Yung brown, yung talagang yung authentic. Ang authentic. Sige, authentic leather. Oo. Pero yun. Parang pang na yun round trip ticket na yun somewhere. Actually, nakita ko kanina din, binibili ko yung ticket natin, na kung magse-set up ka ng private screening mo ng Top Gun or Top Gun Maverick, first 2 na magse-set up ng private screening nila, makakakuha ng bag. Worth 21K. Pero yung mga private screening na yun, mura lang 21K din. So, bumili ka ng screening, nakabili ka pa ng bag. Buy one, get one. Buy one screening, get one bag free. Oo. Nice one, SM. Pero, maliban doon sa Top Gun and Top Gun Maverick, meron din di papahuli si Ayala. Yung yung Bagets. May anniversary ba si Bagets? Hindi, wala lang. Trip lang. Ang random, Napaka-random ka ng Bagets. Pero kasi... in connection kasi yan, doon sa musical. Kasi nag-hit yung Bagets the musical kasi. Talaga ba? Oo. Okay. I mean, they capitalized on it and that's smart on their part. True. To do that. That's true. It's actually, natutuwa ako makita I mean, hindi ko naman masasabi na bakit Bagets. Kasi I'm pretty sure that there are, yung mga Bagets noong time na yon who would love to absolutely see that film again.
Pero parang sa akin lang, ang random nga niya, no? Meron pa kang mas random na scene Ay, tayo na oo. SM din yun, di ba? Ito, mas random talaga ito. Saan nanggaling yun bigla? Twilight. Oo, yung Twilight. Hindi, anniversary yata May anniversary si ba ng Twilight. Twilight? Kailan ba lumabas yung Twilight na una? So, search ko nga dito. Wait nga. 2016? 2006? Hindi. Twilight came out in 2008. Saan to? 18th year na ba? Twilight is old enough to vote. Congrats, Twilight. Old enough to smoke. Twilight is legal. But not old enough to drink. In the US. Wait, sa atin ba 18 ang Oo. alak? Nga na. Sige, legal na. Ano ka ba? yung mga magulang pa nga nagpapashot sa mga bata. Ano ka ba? Walang ganun. Sa Adult na Pilipinas. si Twilight. So, in honor of Twilight's adulthood. Ikaw, ilang taon ka nung una ka nakatikim ng alak? Ako? Uy, ano Ay, kaso banal-banalan ka kasi nung bata. Kailan ba ako nakatikim ng ano? Bait-baitan ka eh. Alam ko, 18 din. Mga ganun. 18, 19. Pero magstay ka lang. Sa amin kasi sa public school, kapag yung mga groupings namin, ayan, minsan magkakaroon ng shot dyan. Wow. Iba pala yung mga yung mga to. Anong tawag doon? Rich kid ka kasi. Hindi oh. Rich kid. Excuse me. Ay, nako. Anyway, yung ganun, wow, so ano ba yun? So, Twilight versus Bagets ba? Oh. Bagets, Twilight. Fandom wars. Ay, sino si Bagets? Hindi, syempre yung ano ba, Twilight? Ikaw? Hoy, hindi ko nabutan yung Bagets. Hindi, mas all Filipino. Hindi ko Diba? era yun. Grabe to. Ano ba yung kata doon? Just Got Lucky ba yan? Ano yun? Hindi ko alam yun. Lucky. Charot. Ay, nako. Pang Nakakatuwa. Gen X yun, no ka ba? Ano bang Millennial tayo. Mas Twilight tayo actually. Okay. Sige. In Twilight. Twilight. Pero yun na nga alam mo yung dumadalas na siyang lumalabas. Kasi dati, yung mga ganyan nasa streaming. And nothing against streaming. Kasi there are a lot of things that we like na, are on streaming. And it's good na these films are, accessible on streaming. Pero, iba pa rin siya kapag nasa sinihan mo pinapanood eh. Yes. Diba? Especially yung mga certain films like yung Lord of the Rings. Yan. Tsaka Harry Potter actually. Ay, Siya pa yun. Yala. Good job. Nag-re-release siya last year. Lahat. From 1 to 8. SM muna. Tapos si Ayala. Nung Halloween. Oo. Tama. Yon. So, ano yun? As in, nung bata kasi ako, masyado pa akong bata nung 1. Hindi, as in grade school. Grade school ako nung Harry Potter and the Sorcerer's Stone. Grade 6, grade 5. Huwag niyo lang computein kung ilang taon ako. Walang bilangan, okay? Grade K1. Ha? Hindi ako nabutan yung K to 12. Pre-K. Hanggang grade 6 lang elementary nun. So, hindi ko siya napanood sa sinehan. Napanood ko na lang yung, I think, first 2 or 3 films ng Harry Potter. HBO. Sa TV. Sa cable. Oo. Kids, cable. Ano yung cable, tito? Yan, HBO, di ba? Madalas. Kasi HBO, ever since yun ang kapartner talaga ni Warner. Yes. Tsaka kahit di na Warner, dami-dami mga Star Wars, alam ko sa HBO ko din una napanood yun nun eh. Pero, yun. Sige, pag-usapan natin yung ganon. Noong unang panahon, lumabas yung Star Wars noong 1997 dahil lalabas yung prequels. Yon, in 1999. So, hindi lang siya dahil may anniversary, hindi lang siya dahil trip lang ng mga sinihan, yung mga katulad Twilight. Pero, pwede din siyang pang-promote ng may lalabas na something. Yes. Diba? Yun, ginawa nila yan last year for Avatar. Yun, Way of Ilabas Water. nila yung Way of Water before lumabas yung Fire and Ash. It's true. At saka this year, alam ko na-announce na ahead of time na Avengers Endgame is coming out this September. Oh, in the Philippines? In the Philippines, in preparation for, of course, Doomsday. Kasi Doomsday is more connected to Endgame than we know. Sure. I mean,
it's a topic for another day. Yung MCU. The MCU, is it still fun? Pero parang, nag-peak na ba ang MCU dun sa Endgame? Tingnan And nga. we're still parang trying to, live off of the legacy of the original MCU. Sabihin ko sana yung bang MCU, yung ba Endgame ba? Para ba yung buto ng crispy pata? Na dinidila-dilaan na lang natin paminsan-minsan. Kinakagat-kagat mo pa. Kagat-kagat talaga. Para sa idin. Gusto mo buto doon. Sinisip-sip mo pa kung meron pa. Kagatin mo yun, meron pa doon. Milking it for all it's worth. Pero, wala eh. I mean, as a fan of the MCU, again, it's a topic for another day, pero we hope that, they reclaim their former luster and, as stated, they're using the strategy of re-releases. I mean, they're using the same actors. Pati yung actor nire-release na rin nila. Diyos ko. Pero, sige, yon. Kung sinabi natin na kanina na parang sobrang normal, culturally speaking, ng re-release, let's say, in a country like Hong Kong or Singapore. Tapos sa Pilipinas, bigla siyang nagiging thing na siya. And it's becoming more and more accessible. Do you think na kaya ganun yung parang takbo ng business? Let's call it for what it is. It's a business decision by the cinemas to do it. Is it because the kids, the Gen Zs specifically, they are becoming more and more parang awake in the realm of film, kumbaga. Na parang yung mga na-discover na nila through Letterboxd, to TikTok, sa atin, pag nag-recommend tayo sa channel natin, sa pages natin, na curious sila. Do you think na that's a big contributing factor kung bakit SM Ayala et al. Are doing this? In a way, yeah. Partly. Pero it's more so for us trying to relive our childhood. More than the Gen Z trying to experience it for the first time. Para sa akin, nandun ako sa side na nostalgia kasi ang dahilan kung bakit buhay yung repertory or re-releases in the Philippines sa mga cinemas. Kasi katulad nun, 'di ba nga, may mga movies na sobra nating bata to really appreciate the movie. Halimbawa, Interstellar. Hindi pa yata fully developed yung frontal lobe ko noon. Nung lumabas yun. Excuse you. Okay. Pero, 'di ba? Parang iba na kasi yung mo eh. Iba ka ng tao. You're a different person now. So iba na rin yung way mo ng pag-consume ng mga ganong klaseng high concept films. So, you appreciate it more now. And iba yung experience nung una mo siyang napanood nung bata ka na na-amaze ka lang dun sa effects. Say for example, Inception. If ever marirelease Magamit ka siya, naman na parang, sige, I will admit now, hindi ko naintindihan. Di ba hindi naintindihan? Mas more na, ako doon, na nag-focus ako doon sa spectacle. doon sa visual effects. Parang, I mean, as with any young film fan, papasok ako doon sa art, appreciating the visuals. Pero ngayon na, tama ka na mas nakakaintindi na tayo ng nuance. And of course, us cine geeks na talagang we understand there are, filmmaking tactics, yung mga magic trick ng mga director na yan. Subtext. Yun, exactly. The biggest thing, subtext. Kaya ang sarap niyang panoorin ulit. Ito, nakakatuwa kasi hindi pa thing ang re-releases nun. By the way, Ayala, even Mega World, ito for something masabi ko lang Mega World, napaka-random ng re-release na ginawa nila. We're recording this May 14, 15. They recently re-released yung original na Swede or Finnish na Speak No Evil. Really? That was so random. Oo nga, no? Pero, I mean, sure. Pero classic yun eh. Exactly. Oh. Diba? So, yun na nga eh. Pero, nung tayo dati, siguro, ano ba yan? Lockdown era. Mga MECQ? Oh my God. Yung na? Ang tagal ko hindi narinig yung na yan. ECQ fortified with ginkgo biloba. Yung ganon. Pro Max. MECQ Pro Max. Yung nakapanood tayo ng, ng dalawa yung naisip ko naalala ko. Napanood natin yung Jaws. Yeah. In IMAX.
Yun. Tama, naalala ko. At saka, isa pa, Yeah, alam ko yung sabi mo. Go. Superman. Yay! Original Superman. Oo, si Christopher Reeve. 79? Hmm. Yan. Kaya Christopher lang, Reeve. sana sabi natin, sana sinundan na rin nila ng Superman Returns eh. Or Superman 2. Superman 2, oo. Yun. Pero, yun na nga SM has been at the forefront of this re-release thing. Yes. May mga iba pa tayong nakikita na hindi na natin siya napanood kasi nung time na yon wala pang Cinegeeks and iba pa yung focus natin. Lumabas din yung yung kasabay ito ng Jaws. Nag-E.T. Yeah. Tapos nag-Jurassic Park din. Parang nagkaroon ng Steven Spielberg ng mga IMAX na lumabas. Tsaka sandali. mayroon silang parang ang Ayala Halloween. Nilabas nila ulit yung Gremlins. Ay, oo! Diba? Yun. Tsaka yung oh my God, The Towering Inferno. Towering Inferno. Ano ba? Halloween? Halloween at tsaka yun nga, tsaka Gremlins. Tsaka Interview with the Vampire. Ay, oo, yun din. Yun, Oo. Kaya, ano mo yung nakakatuwa kasi we've been wanting this. We've been asking for this for a long time. And they've been listening. Yes. I mean, we have to give credit where credit is due. Not just SM again, Ayala, yun nga sabi ni Ange. Even Mega World is getting in on the fun. Yeah. I mean, Gateway did it. Pero they released it in sige, fine. Wolfgang. Credit where credit is due. Nire-release ni Gateway yung Godfather, Goodfellas. Pero, Kaya lang dun sa Wolfgang Cinema na sobrang mahal. yeah, I mean, sige, we'll give you half credit, half marks. Oo. Sige, 0.5 points. Oo. Kasi, ito. Ang daming nalungkot noon kasi syempre ang daming gustong ma-experience Exactly. yun. Kaso, 1-2 yung ticket. Yun, ito, sige, that's a very good jumping off point to our next, dun sa parang what I want to parang point out dahil dun. Re-releases aren't just, things na film fans ask for. I strongly believe na it's also an excellent business decision to make. Kasi, ang daming mga linggo na hindi maganda ang mga lumalabas sa sinihan. Hindi maganda or mid. Okay? And trust us, we've been marami kaming gano'n na parang Diyos ko, Mariose, pa ba ito? I-reviewin ba natin to? God, sayang sa effort, sayang sa recording, gano'n. Pero, Wala mo pag-usapan. Pero ngayon, dahil yung lumalabas na is may mga re-release. Ito katulad na itong linggo na to, may Top Gun Maverick. Yan. Tapos, soon, magkakaroon nung yung Bagets din. Yun nga, kay Ayala. Yung bang, if the rest of the new releases don't cut it out for you, then... You can always rewatch the movies that you loved. Exactly. Kasi, ang nakakatuwa pa dito, again, ito yung pinaka good thing na ginawa ni SM, ni Ayala. Hindi nila tinaga yung tao. In fact, minurahan pa nila yung ticket. Especially for Lord of the Rings, di ba? Grabe Parang yun. 275 lang. 275. Yung Harry Potter, alam ko, nasa 180? 150. 150. O, di ba? Yung in-incentivize nila yung pagnood ulit ng mga lumang movies. Especially, buhay naman yung fandom ng Harry Potter, di ba? Ang dami mga Potterheads pa rin na young and old, actually. Ito nga yung nakakatuwa doon Nung pinanood natin yung Deathly Hallows last year, may mga nakikita ako mga bata na hindi pa pinanganak nung lumabas yun. Nakasama ng mga magulang nila. Now, I mean, hindi ko naman ipipresuppose na parang, mga Potterheads yung magulang tapos pinapanood nila yung scene sa anak nila. Kumbaga, ala Star Wars. Ganon. Hindi. Pero pwede din naman dahil mura lang na yun yung pinili nilang panoorin. Pero either way, di ba? That brings people into the cinemas. At ang daming tao nun. Halos puno palagi yung mga Harry Potter screenings nun na True. pinuntahan natin. Even yung mga Lord of the Rings. Ay, Diyos ko. Ang daming tao. Lalo na yung Lord of the Rings. Yung Lord of the Rings, pinanood natin all three sa, yung Cinema 4 ng SM Mega Mall. Oo. So actually,
one of their two biggest currently existing cinemas kasi nga nagre-renovate sila doon. Oh, napakalamig lang talaga, no? Yun, sobrang lamig. Kaya pag manonood kayo ng mga nasa Cinema 4, mag-jacket kayo. Pero yung Cinema 3 and 4, yung pinakamalaki nila, ginamit nila for the re-release. I mean, of course, yung baba, hindi naman mapupuno yung baba. Kasi hindi din comfortable din panooran for some people. Pero yung taas, ang grabing tag dito, puno. Yung ano nga ba yun? Balcony? deluxe. Deluxe. Yeah. Ano nga ba? Yung nasa baba yung... Hindi, lodge pala yung nasa taas. Lodge. Lodge yung nasa taas. Kasi tayo, nandun ako po tayo sa deluxe. Yan. Deluxe. Ay, nako. Ba't ko sinabing balcony? Saan yun? Balcony, yun ang mas luma. Yung mga, tipo mga Delta Theater, mga Remar, mga nasa Quiapo na balcony. Balcony 1, balcony 2. Wow. Tapos ang ticket na Kids, Google nyo na lang yan. piso. Yeah. Hindi ko naman inabutan yung piso ng cinema ticket. Grabe. Ay, nako. Pero you raised a very interesting question kanina. Actually, it's basically the thesis question ng episode natin. So, parang ano ba siya? Is this nostalgia bait or is this parang a good business? Is this good business practice for cinemas? Ikaw, what do you think? Alam mo, I stuck between the two. Kasi I'm a sucker for nostalgia. Gusto ko na na-experience, halimbawa, may mga pamangkin kasi ako. Tapos, alam mo yung wonder of watching Harry Potter for the very first time, I kinda relive it by bringing my young niece or apo. Sasama ko siya. Tapos makikita ko yung reactions niya. Parang na-experience ko ulit siya for the first time. Alam mo yung ganong feeling? Oo. Na parang, it heals my inner child in a way. True. Tsaka yung din, yung the same way na kung paano ka sobrang intensely invested in these characters when you were a child, when you were in puberty. Alam mo yung nababalikan mo yung time na ganun lang yung iniisip mo sa buhay, iniisip mo na, hala, anong mangyayari kay Hermione? Yung ganun, tama. Yung ganun. Diba? Parang nostalgia is a very strong emotion to capitalize on. And ako, as a business person, nakikita ko yung value niya. I serve those who want to chase that nostalgia high and also make some business out of it, diba? Kasi, I mean, it's always gonna be a good thing if people come in the cinema. Diba? No. No, don't do that. Go to the cinema. Don't. Kapag pumunta sila sa cinema, okay? If they go to the movies, ano pa ba? If they buy tickets, kapag they went inside the entrance of the cinemas, grabe, wholesome tayo dito. Ba naman to? Tip lang, huwag niyong gagawin niyo sa sinyan, ha? Wag. Yung iba paghapon. Ano yan eh? Sa likod. Yung tipo. Hoy, bawal yun. Bawal yun. Kasabay mo yung mga senior doon. Okay lang, wala namang pakialam yung mga senior eh. Tulog naman sila. Ay, Diyos ko. Pero yun na nga eh. We see that it's not just appealing to nostalgia. It's an excellent business decision. Kasi parang kapag nakapag-develop ka ng cinema-going culture sa mga tao dahil dun sa mga lumang sine na re-release nila, masasana yung tao na hanapin yung sine sa loob ng sinehan. And again, the streaming services have their purpose in our ecosystem. Yes. Pero kami talaga ipaglalaban natin na yung mga epic na mga sine dapat sa sinehan ni-experience. Kasi ito
I mean, matanda na ako nung lumabas yung Deathly Hallows 1 and 2. Pero that was a time in my life when movie-going was not tenable for various reasons. So, napanood ko na lang siya at a later time. Alam ko, tayo na nun. Siguro years later, nasa TV na lang. So, parang siyang, alam mo yung, kasi kapag pinapanood mo siya sa TV, meron kang tawag dito, yung madidistract ka ng cellphone mo, madidistract ka ng mga nasa paligid mo, andun lagi yung option na i-pause, yung mga ganon. Pero kapag nasa sinihan ka yun, yung Harry Potter, yung Deathly Hallows 1 and 2, Diyos ko, pagkatapos ng Deathly Hallows, mahagulgul tayong dalawa nun. Diyos ko, yung Lord of the Rings 1, 2, and 3, oh my God. Kasi talagang grabe, talagang religious experiences. Yes, Talagang all hail Peter Jackson. I love you, Peter Jackson. There are certain films na I would really recommend watching sa streaming or sa TV. Pero there are special films na talagang dapat sa biggest screen mo siya panoorin with the biggest best crowd. sound. And yun crowd experience din kasi. You can't really experience that sa bahay. That's true. 'Di ba? Kahit yung yung mga reactions, halimbawa dun sa not my daughter, you bitch. Yung ganon. As in yung cheers ng mga tao. I mean, for example na lang, yung Endgame, di ba? Yung moment ni Captain America, hindi mo naman makukuha yun sa TV. Yung sabay-sabay kayong sisigaw, naalala ko yung mag-cheer, di ba? moment nun. Mabanggit mo yung sa Endgame. Talaga, alam mo yung, I mean, some people, they don't like it. And fair play to them. Sige, we're not forcing you to be okay with that kind of energy in cinema going. Pero dun ko na picture ko pa rin yun vividly. Yung pinanood natin yung Endgame nung umaga, yung day 1, na nung nakuha ni Cap bigla yung yung Mjolnir. Si Mew Mew. Si Jonathan. Bigla niyang nakuha yung si Mjolnir, tapos parang kasi di ba may katabi tayo ng parang mga magbabarkada din. Tapos parang nung nakuha niya, tayo kaming lahat sabay-sabay. Jump talaga tayo out of our seats. Talaga, yeah! Oo. Alam mo yung tumalon tayo, napatalon tayo habang umiiyak tayo lahat. Tapos nagtitinginan tayo. Alam mo yung para tayong it's just a communal experience that you really have to experience it to know. That's true. It's very hard to describe. Pero alam mo yung parang gusto mong hawakan yung katabi mo na parang, oh my God. Nung Return of the King. Nung buong final battle hanggang dun sa Battle of Mordor na nung for Frodo. Yeah! Palakpakan yung mga tao. Tsaka yung tipong yung I can't believe I'm going to die side by side with an elf. Tapos biglang, how about side by side with a friend? Oh, yeah! Yung mga ganun, na parang, you can experience that alone, at home, pero wouldn't you rather experience moments like that with people who, look for that same cinematic high as you? Diba? Sige, ano mo yung, napag-usapan na natin actually yung why we're making a case for it. Talaga, it's not just nostalgia, it's an excellent business decision. Yes, it is. Ano yung mga gusto mo pang makita? Kasi ito yung nakakatuwa dito ito. Siyempre ako naman itong si Loko-Loko. Maya ako binubuksan yung yung website ng Emperor Cinemas sa Hong Kong. So aware pa rin ako na may mga re-release pa rin silang ginagawa. Minsan may mga John Woo bigla na lalabas na ng bigla. May mga Jackie Chan, mga Sammo Hung na mga lumang sine nila. Tapos yun nga, aforementioned na nung bago tayo umalis nung March 2024, nga may Christopher Nolan Film Festival doon. Tapos meron nung La La Land, napanood natin din noon. Yung may ganun silang talagang regular. Hindi lang siya dahil anniversary. If this were to be a regular thing, like yung Out of the Blue, parang itong... It's becoming na nga eh. Yung parang Speak No Evil or yung Twilight. Or Bagets, di ba? Or Bagets. Sobrang nakakalimutan ko yung Bagets. Kaya random nga. Ikaw, ano yung gusto mong mapanood? Na any Hollywood, anime, or Filipino movie, ikaw? Habang nag-iisip ako, naalala ko pa yung ibang mga gusto kong makita pero nilabas na nila, like The Shining.
Ay, yung pala, may The Shining pa talaga. SM talaga. I love nilabas SM. ni The Shining in IMAX. SM, love Guys, you. in IMAX yun. SM, Tsaka love you. Batman, di ba? Ay, Begins. Ayala, we love you. Yeah. So, iniisip ko, ano pa bang mga classic? So, gusto ko siguro yung mga Tarantino. Ay, oo, no. Pulp Fiction. Pulp Fiction? Siyempre, hindi pa tayo buhay nung lumabas yon. So, hindi ko pa siya na-experience talaga. Buhay na tayo nun. Hindi pa tayo, wala pa tayo ulirat. Ano bang taong yun? 94 lang Pulp Fiction. Hindi pa ako buhay nun. Charot. 2000 kaya ako. Joke lang. Gen Z. ano age mo na? 25? Ha? 25 ka nang, yung birthday mo. Ha? Yun. Pero Sige, yan, Pulp Fiction. Tarantino, Pulp Fiction, Kill Bill. Di ba, may nagkaroon nga ng The Whole Bloody Diyos Affair, ko. tapos hindi nilabas dito. Isa ko naman, ba't di nilabas Sad. dito yung Whole Bloody Affair? Ba yan? Yon. Gusto ko makita yung Inception sa sinihan ulit. Although, napanood ko na siya sa sinihan dati. Pero, alam mo yung, kapag kami nagsabi sa akin na napanood ko na yung Inception, saan mo napanood? Sa phone? Sa TV? Sa Lok-Lok. Wait lang. Kailangan mong panoorin to sa sinihan kasi ibang klase siya sa sinihan talaga. Sa 123movies.net. Ano pa ba? Dreamgirls. Kasi for the sound naman, gusto ko siyang mapanood in Dolby Atmos. True. Yeah. True. Alam mo yung, hindi ko na-experience mapanood yung And I Am Telling You ng sobrang intense na nasa mukha mo yung, nasa sobrang laki ng mukha ni Jennifer Hudson sa Sa screen. Oo, ganun. Filipino, may ano ka ba? May isang Filipino film ka ba na in honor of Bagets? Filipino film na na gusto mong mapanood sa sinihan? Siguro Tanging Yaman. Ay, God. Parang hindi ko ata kayang panood sa sinihan. Wasakan siya. Ganon. Tsaka may isa pa. Magnifico. Yun, wasakan din yun. As in, sige, we're destroyed i-ano natin yung emotional damage. Sige, Filipino emotional damage films yon. Meron bang non-Filipino emotional damage films na gusto mong panoorin sa sinihan? Ano ba? Gusto ko yung Dead na si Lolo. Pwede. Tsaka, Jologs. Ay, oo, yun, maganda yun. Oo, classic. Gusto ko yun. Alam mo, speaking sa Filipino naman, may isang... Ikaw. Ito, may lalabas actually soon. Hindi ko, nakalimutan ko kung may specific date na ba siya or parang June lang sinabi. Lalabas ang Muroami. Exclusively in SM Cinemas. Again, not an ad. Okay? Pero yun yung malabas doon na lalabas siya exclusively in SM Cinemas ang Muroami. Yung mga Marilu Diaz Abayan. Yun, Rizal. Jose Diba? Rizal. Dapat dapat batas na yan, na every year, every December 30, kasabay ng MMFF yung Jose Rizal ni Marilu Diaz Abaya. For December 30. Kailangan talaga yan. You have to, Rizal Day or Rizal's birthday? Oh, Rizal's birthday. Alam mo yung 98 yung lumabas, no? Oo, hindi pa tayo moviegoers nun. Oo naman. Sayang. Pero gusto ko mapanood yung yung Rizal na hindi yung digitally remastered. Gusto ko mapanood yung Rizal. Yung film grain. Yung may film grain na gumagano. Although, syempre, digital file siya. Wala naman ng ngayon. Wala namang film ngayon. Pero sana yung ipalabas nila, yung talagang kita mo yung mga ganun-ganun sa screen. Yung talagang yung ganun. Na-restore na ba nila yon? Ang alam ko kasing masipag magkaroon ng release ng mga restored films, yung ABS-CBN. ABS. Eto, masabi ko lang fair play kay ABS-CBN kasi they've been, re-releasing or restoring muna old films led by I believe Sir Leo Katigbak. Yes. Oo. Pero yun na nga, the film restoration yung sa pelikula has since been shut down due to budget cuts. Buti nga naabutan pa natin yun eh. 'Di ba yung Kailan Ka Magiging Akin? Yung A-Rewind? Yun. Sa Ayala din yun. They tried to make that a thing. Kaso nga lang, naubusan sila ng ipapalabas ng mga Star Cinema ng mga luma. Pero, eto, masabi ko lang, hindi ko talaga naintindihan kung bakit they choose to re-release Filipino films
in YouTube when they could have mimicked yung release parang strategy ni Ayala sa Harry Potter na Mas mura. 150. 'Di ba? Gawin yung accessible. Yung mga ganon, i-release nila sa sinihan. Yung mga tipong mga kakaba-kaba. Yung mga ganon, yung mga kisap mata. Yung mga ganyan. Mga yung, himala. Mga himala. Yung mga sini ni Charo tsaka ni Nora Honor na mga Star Cinema. Yung mga ganon. Mga Vilma. Then, nag-gets ko naman yung decision kung bakit sa YouTube. Kasi mas doon talaga nagkakaroon ng revenue. Kasi especially lalo na ngayon na nagtitipid lahat. Hindi lahat nagpupunta sa mall. And sometimes, kulang din sa marketing nung mismong cinema na inilalabas na meron kaming pelikulang pinapalabas ngayon, pelikulang luma, ganyan. Hindi naman nagkakaroon ng parang wide dissemination of information. So, kung sa YouTube, you can just stumble upon it. Diba? So, it's the algorithm. Yeah, the algorithm is algorithming. Diyos ko. Pero, yun na nga dapat mura siya yung ticket ng re-release in that matter. Kasi, I mean, most people who will watch it have watched it before. Yes. They just want to relive the experience. Yes. So, why put just such an exorbitant price on it, diba? True, and that becomes more accessible for students and young sine. Ito, kaya tayo din hindi makapanood ng sine nung kabataan natin kasi ang mahal ng sine nun for us. I mean, of course, to scale naman. May inflation and whatnot. Siyempre, nung estudyante tayo, ang halagang 150 or 200, mahal sa atin yun. 150, 200, baon ko na sa isang araw yun dati. Wow. Ako 2 araw. 150? Oo. Wow, OA. OA. Ganun lang kaming simpleng tao. Gabi. Pero yun na nga, ano ba, sige, so kung 150 sa'yo, 2 araw, fine ako, 150 per day. Magkano ticket nun? 300? 300 na ba 350? Nung panahon natin, 250. Sige, 250 to 300. So, essentially, parang hindi pa siya financially feasible for young film fans to watch a movie. Yung tayo. Pero ngayon, I mean, I understand naman na yung, lalo na yung mga bata ngayon, palakihan na ng baon ngayon yung mga bata ngayon. Pero, what's 250? Diba? Hindi, what is 250 versus YouTube? Yun. Na free. Well, I mean, and syempre kung free, sige, hindi naman natin pipilitin yung mga hindi kayang manood ng sa sinihan. Pero kung ang 250, halaga para dun sa'yo na, hindi man disposable, pero you can let go of 250. Yun. Then, that makes it accessible for people to see these re-releases. Even more so kapag ginawang 150, di ba? Yun pa. Pero, may mga re-release din naman na talagang justified yung presyong mahal. Like yung Shining. Kapag ka nilagay naman sa premium format, understandable na mas price siya. True. Pero, ang hindi ko talaga, sorry, I mean, eto, you just have to get this off my chest in the most diplomatic way possible. Gateway Cinemas, I was very disappointed in you when you decided to re-release Godfather and Goodfellas in your cinemas through your Wolfgang stuff, whatever. Nang walang option to choose regular screening. Yes. Yung regular cinema. Walang murang cinema. Now, eventually, when the fervor was loud for it to be re-released, nilabas nyo nga ulit. Pero nilabas nyo naman ng 12 noon. Yung man tipong masabi lang na nilabas nyo sa mura. Technicality. Why did you not release it dun sa regular cinemas nyo in the first place? Na maraming makakapanood. 'Di ba? Kasi kung nasa cinema tayo sa SM, kahit yung Ayala, regular cinema nila, ang daming nanonood. Yeah. For, a cheaper price. 'Di ba? Pero bakit nila nilagay? Bakit niyo nilagay dun sa Wolfgang? I mean, it's a business decision on their part. And hindi natin alam kung ano yung turnout, pero sana worth it yung na nila yun. True. Decision nila ang na sad yun. lang kasi Sad lang talaga. it became
Elitist. form of elitism and gatekeeping na hindi nila pina-access sa mas maraming tao yung sine niya. Especially yung dalawang sine na yun. Diyos ko Maria Josep, ang daming mga estudyante na fans ng sine ni Scorsese. And it's just very unfair na, they paywalled it behind a very expensive cinema. Pero yun nga 'di ba? Ang thesis statement naman natin is the re-releases, they are nostalgia baits and the cinema renaissance cash grab, so to speak. True. So, yun yung perfect marriage eh. And they capitalized on the nostalgia. Just the cash grab. Diyos ko. Oo. So, parang iwi-weigh mo yan eh. Kasi di ba ang SM, they can very well price the Harry Potter movies and the Lord of the Rings movies ng mataas din. But they didn't. Kasi mas after sila dun sa nostalgia and sa volume ng mga taong mas magiging accessible to. Kasi ito, di ba? Parang kung ipapalabas nila sa mas maraming tao yung sine, that fosters, again, cinema going, sinabi natin kanina, na masasanay yung taong manood ng sine sa sinehan. And I mean, ayoko namang sabihin na may direct causality yung pagre-release nila ng Lord of the Rings nung January hanggang March dun sa tinatamasang success ng mga sinehan ngayon. Pero there's a non-zero chance na that's the case kasi nasanay yung taong manood ng sine sa sinehan eh. So now they're looking for, Devil Wears Prada. Diba? Na parang people want to go to the cinema to enjoy. Wag nating ipagkait yung yung chance na, especially yung mga luma, yung mga classics. Wag nilang wag nilang ipagkait na mapanood ng mas maraming tao. And wag naman sanang i-favor lang for the elite. True. Yung mga ganong klaseng mga classic cinema, classic movies na gusto din ma-experience ng mga film students, ng mga cinephiles na mga Gen Zs. Oo. 'Di ba? Kasi kahit sabihin natin na may elite yung gateway na cinema, yung Wolfgang. Pero alam ko nagre-release din si Power Plant paminsan-minsan. I mean, yun din, sobrang out of the blue din siya mag-release ng luma. Pero hindi naman kasing mahal ng 1-2 yung ticket niya sa Power Plant. And Power Plant is a very elite mall. Yes. So parang gateway. Do better. We want you to do better because we want you to succeed. We're rooting for you. Kasi if you release movies in your regular cinemas, especially naman, ang daming mga cinema, sabihin ko lang kasi we've been film fans or cinema goers for a long time naman. Alam naman natin yung realidad ng business ng sinehan. May mga linggo talaga kayo na walang nanonood na sine nyo kasi napanood na ng lahat ng tao yung sine sa sinehan nyo. So parang, are you going to devote all 18 of your cinemas to movies that people have already seen? Hindi. Maglagay kayo ng re-release para naman tumibati-bating kayo. Diba? Kasi look at what SM Cinema is doing. I mean, successful siya. Kaya nga nila ginagawa pa rin. Exactly. Diba? So, yun lang. Oo. Kaya, excited tayo. Ako, hindi ko pala nasabi ko yung mga gusto kong... Actually, isa lang yung gusto kong mapanood sa sinihan na... Foreign or local? Foreign siya, actually. The Matrix. Yung unang Matrix. Isa lang, ayaw mo yung lahat? Hindi. Sige, fine nyo. Resurrection, gusto mo? Wag na natin yun. I-skip natin yung Resurrection. Yan, napanood mo sa sinehan yan. Pinanood mo natin sa sinehan yun? Oo. Ay, di, pandemic yun eh. Hindi, pinanood natin sa bahay yun. Hindi, pinanood natin sa sinehan. Nalinis ba yun sa sinehan? Hindi na, yun yung mga HBO Max na nilabas straight to streaming. Oo. That was weird. Ang napanood natin sa sinehan, na pinanood natin sa bahay nung pandemic, Dune. Tsaka Tenet. Tenet, never pang... Yon. Ito naman, hindi lang sa sinihan. We're talking to you, Warner Brothers. Baka naman. Kailan mo ba yun? 20... Nag 5 years na eh. 2019? 2021. 2021. Oo. This year, dapat siya magpa 5 years. Tama ba? 2021 o 2020? 2020. Pandemic siya. Lumipas na yung 5th year. You have 4 more years. Para sa 10th anniversary. Aabangan namin yan. Kawawa naman si Smash.
Kasi hanggang ngayon hindi pa rin napapanood yung Tenet. Kasi gusto niya daw i-experience Kasi, in the big screen. Diba, yung pagkakait niyo baka i-smash yun. Hindi na makakapanood sila. For smash. Parang for Frodo. For smash! Ay, Diyos ko. Yun, gusto ko panood yung Matrix sana. Kasi yan. Ay, nako. Yeah. What a good welcome back na topic. Speaking of the release, napanood natin yung Top Gun Maverick tsaka yung Top Gun kanina. Top Gun is still 80s cheese galore. Ganon din naman yung Maverick. Hindi, yung Maverick talagang sine. Is absolute cinema. Oo, pero yung Top Gun talagang mayat maya pag lumalabas si Kelly Magilis sa Dong 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 dong. Tatawa ako. Kasi wala siyang ibang music cue kundi yung Paulit-ulit. Take My Breath Away paulit-ulit. Tsaka alam mo ito din yung napansin ko na talagang mas ngayon ko siya napansin dahil nga big screen. Bakit pawis na pawis sila palagi? Diba? Parang kitang-kita mo yung butil ng pawis nila. Butil-butil yung pawis. Hindi ko siya napansin nung sa TV Oo. Hindi nga. Pero actually ito din, may isa pa. Nung una natin napanood yung Maverick nun, nagulat tayo na parang, saan nang galing tong character ni Jennifer Connelly? Oo. Tapos kanina ko lang naintindihan kung saan nang galing Kasi character magkasunod niya. namin siya pinanood. Oo, pinanood natin yung back to back tayo ng double feature. Tapos binanggit na pala yung pangalan ng character ni Jennifer Connelly dun sa unang Top Gun. Siya yung pinag-chismisan nila Meg Ryan. Oo. Penny Benjamin. Tapos kahit actually yung ending niya, doon ko lang din na-gets na parang, yun lang pala yun. Lumabas lang sila, tapos biglang may nakita sila mga aeroplano, tapos biglang pinasabong nila, tapos na. Yay! Pero diba, yung mga ganun na hindi mo siya masasaulo kung hindi mo mapapapanood sa sinehan. Yeah. Talaga. Pero I wanna know, Cinegeeks. Go. Kayo naman, kayo naman. ano yung mga lumang movie or yung mga favorite niyo na mga films na gusto nyong i-release sa sinehan? Ito. Regardless kung merong anniversary or kung may film festival or whatever, local or international Sa film. palagay mo yan, lalabas yan? Clockwork Orange. Clockwork Orange. Kasi na-manifest na natin yung Diyos Ayan Diyos tapos lumabas. na. May Blade Runner dyan, di na nakikita. Blade Runner. Yun, pwede din yun. Oh. Sige, comment below. Comment nyo, guys. Yes, and let us know. And, speaking of cinema, hindi lang naman re-release ang pinapanood namin sa sinehan. Hindi naman kami ng bagong sine. And we're just going to go over real quick one movie that we saw in the cinema. A recent new release, actually, from Angel Studios. And Mockingbird Pictures. Mockingbird Pictures. Yes, and we're referring to David. Yes. I mean, of course. The story of the biblical King David. Yes, King David from the Bible. I mean, David and Goliath. Yeah, who has not heard of the story of David and Goliath? But we're just gonna go over this real quick. I really, really enjoyed the film. Actually, yeah. I did. I really enjoyed it because, in a previous life, I was very much familiar, or I knew by heart the story of King David. Sa mga Bible studies. Yes, that's true. But it's actually quite an experience seeing it on screen. It actually kind of reminded me of Prince of Egypt. Yeah, that's what I was telling you. Because of the songs. Yes. Yeah. The songs were great, actually. And the voice acting was also fantastic. Of course, this is an animated film. Yes. Yes. So hence the Prince of Egypt comparison. The animation was actually quite impressive. Yes. I like the art style. We were watching it. We actually pointed it out that this felt like a DreamWorks animation product. Not to say that that we were expecting less, but I mean when you talk about faith-based
like productions, the first thing that immediately comes to mind for me is like Superbook or Flying House. Those kinds of, animated productions or animated shows, animated movies. But I was actually very impressed by the animation style. The Amalekites. Did I say that? Amalekites. The Amalekites towards the end of the film were portrayed like these scary Neanderthal figures. Yeah, and you know what? The story of David is actually a very big inspiration to a lot of movies as well. Yeah. Because of it's the ultimate underdog story, as I always say. Like the biblical level of underdog, like it's a small person versus a giant. Like Yes. Lots of movies are about that kind of dynamic. That's true. And this is like the original inspiration of all of those movies. That's true. Yeah, so this film is actually an SM Cinema exclusive. Hopefully it comes back to cinemas because, I mean, here, if you're averse to the whole like faith-based aspect of it, we're here to tell you that it's still actually a very enjoyable film. It's Regardless, very entertaining. It's very entertaining. Yeah, I mean, and like what Ange said, it's a very archetypal film. So it's a story that that you've seen, a million times before, but it's very well made. It's very well animated, and the songs are nothing to scoff at. Yes. They're very good songs. Well-written songs. Well performed, actually. True. There's actually this one song that got stuck in my head for a few days after we saw it. The first the one that he sang when he was auditioning to be like the official instrumentalist for King Saul. Oh, yeah. Yeah, that was a very good song. I like that too. Yeah. So, yeah, that was just a mini review for David from Angel Studios and Mockingbird Pictures. If it's not in cinemas anymore, if it comes out on streaming, be sure to catch it. Okay? So, ayun. I guess that's it for our episode of the Cine Geeks podcast talking about re-releases. Again, sinabi ni Ange kanina, tinanong niya kayo, ano ba yung mga gusto nyong panoorin ng mga re-release? Malay nyo, nanonood ang scan ng mga comments ng SM Cinema and Diba? Ayala Malls. And Mega World. And Gateway. We love you, Gateway. Okay? Don't get us wrong. We love you. Peace tayo. Okay. Malay nyo, biglang ma-pick nila yung gusto nyo. Diba? Yay! Kasi kapag ang sinihan naging talagang lugar ulit na nasanay ang mga tao na pumunta dahil sa re-release, we're gonna have a better, cinema-going culture because of it. Pero, kailangan, pag-usapan ulit natin, cinema etiquette. Kung dadami sila ha, kung biglang bubuhos yung mga bulto-bulto, mga barabarangay ng mga tao sa sinihan, kailangan balikan natin yung conversation about cinema etiquette. Ay, nako. In a future episode. Part 2. Kakaumpisa lang nung anong season natin eh. Maninermo na tayo agad. Tama. Ay, nako. Sige, I guess that's it for this episode. Follow us on social. Sama tayo sa socials. Cine Geeks Pod. We are on Facebook, Twitter, TikTok, Instagram, Threads, Letterboxd. Di ba tayo nag-update ba tayo ulit. And we also have our website, cinegeekspod.com. We're also on Spotify and YouTube. Yeah. Kaya exciting tong natin, season 4 natin kasi talagang mas tayo, ganitong usapan, talagang kahit anong basta tungkol sa sine. Pero kung may mga reviews pa rin naman tayo na lalabas, we're gonna try to still do that. If you still want that, let us also know in the comments or in our socials. Yeah. So, for this episode of the Cine Geeks podcast, I'm Roy. I'm Angela. We'll see you in the next one.